Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Mga pauwi na ngayong gabi, nahirapang makasakay sa gitna ng tigil pasada. Part 2 ng transport strike tuloy bukas. Kalbaryo ng mga nasa Gaza City na walang makain at walang mainom sa gitna ng walang tigil na airstrike. Batang Palestinian sa Amerika na walang kamalay-malay sa Israel-Hamas war, pinagsasaksak ng 26 na beses. Iringan ng mga Duterte at ng liderato ng Kamara, senyales nga ba na nagkakabitak ang unity? Abogadong nakapagpanalo na ng 26 na kaso sa korte na bistong peke pala. Fashion to the next level, silipin ang damit na nagpapalit-palit ng disenyo. At BTS Jungkook makakakulab sina Ed Sheeran at Shawn Mendes. Nahirapang makasakay ang maraming commuter ngayong gabi kasunod ng tigil pasada. Pero giit ng MMDA, walang epekto ang transport strike. Ang grupong Manibela naman, magtitigil pasada ulit bukas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabonte. Pasado alas 6 ngayong gabi nang magsimulang dumami ang mga jeep na bumabiyahe sa Quezon City Circle. Kasunod yan ang ikinasang jeepney tigil pasada ng grupong Manibela. Dahil rush hour, mabilis na napupuno ang mga jeep kaya ang ilang commuter nahirapang makasakay pa uwi. Kanina umaga hindi naman mahirap sumakay kasi maga pa ako umalis eh. Marami pa namang jeep. Pero ngayon talagang... Kalahating oras naman kasi mahirap punuan naman mga jeep eh. Kasi tagal niyan, nakasabit yung ibang pasahero. Ibang-iba ang eksena ngayong gabi kumpara sa biyahe kaninang umaga. Hindi raw hassle ang pagko-commute kahit may tigil pasada. Wala na ngang traffic, menos gastos pa dahil may libreng sakay ang mga LGU gaya sa Quezon City at Maynila. Sumakay rin po ako ng libreng sakay kasi po mahirap mag-commute at wala pong mga masyadong jeep. Oo. Eh ngayon pa uwi ka? Maglilibreng sakay ulit po para po makatipid. Dahil dyan, git ng MMDA, bigo ang Manibela. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila doon sa ganoong aspeto. Taliwas naman dyan ang tingin ng Manibela. Unang-una yung nag-suspend ka, ano pa yung ipaparalyze namin? Tapos naglibreng sakay ka pa. Hindi ho ba katangahan to? May kumita na naman hubar hito. Kurap talaga kayo. Ibinalagbag din ng grupong Manibela ang kanilang mga jeep na nagdulot ng pagbigat ng trapiko sa isang lane sa East Avenue, malapit sa tanggapan ng LTFRB. Nabadtrip tuloy ang ilang motorista. Traffic boss, abala. Matapos niyan, sumugod ang grupo sa harap ng LTFRB. Sigaw nila, Makikipalato tayo sa 5 billion! 5 billion! ang tinutukoy na 5 milyong piso ay ang binunyag ng nooy nagpakilalang whistleblower na si Jeffrey Tumbado, dating opisyal ng LTFRB. Yan daw ang halagang kailangang bayaran ng mga operator para iligal na makakuha ng prangkisa, dagdag na ruta at special permit. Akusasyong binawi rin agad ni Tumbado kalaunan, pero ang grupong Manibela naniniwala pa rin sa paratang. Kung binawi po ba, ibig sabihin wala nang korupsyon doon sa ahensya? At kung binawi po ba, ibabalik na po yung mga tinuturong korap na tao? Kaya pala kami iniipit, laging may deadline kasi nga may korupsyon. Hindi dumalo sa dialogo sa Malacanang ang Manibela, kaya ngayong araw dumiretso sila sa Menjola para lumapit sa palasyo. Ang Pangulo, nagbibingi-bingihan po dito sa pagkakataon po na ito. Alam na po na may problema ng korupsyon. Na hindi pa rin niya sinuspend yung implementasyon ng PUBMP. Ilan sa mga tsuper na nakiisa wala raw pagsisisi kahit walang kinita ngayong araw.
Hindi po kami nanghihinayang kung kami na may pipish out nila. Ganon din naman eh. Doon din naman pupunta yun eh. Desidido ang Manibela na ituloy ang tigil pasada bukas. Ayon sa isang ekonomista, may epekto ang transport strike. Impede yung movement, no? Yung ng mga tao, and there will also be somehow lost income, no? Foregone income or productivity, no? For the days na mayroong mga ganito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na matalakay ang pagpapababa ng presyo ng petrolyo sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia sa Huwebes. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs. Napapanahon ng issue lalo't malaking dagok sa bansa ang mahal na petrolyo. Katunayan, bukas 55 centavos ang price hike sa kada litro ng gasolina. Halos piso naman ang rollback sa diesel at kerosene. Bukod sa usapin ng petrolyo, inaasahang tatalakayin din ng mga head of state ng ASEAN at mga leader sa Middle East ang food at energy security. Posibleng may bilateral meeting din si PBBM sa mga leader ng Bahrain at Saudi. Ibibida rin niya ang Maharlika Investment Fund. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuntutan ng barkong pandigma ng China ang warship ng Pilipinas. Nagmatigasan sila sa Pag-asa Island. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa videong ito ng AFP Western Command noong Biyernes sa Pag-asa Island, makikita ang Navy Ship 621 ng People's Liberation Army ng China. Binubuntutan na pala nito ang Philippine Navy BRP Benguet na papunta sana sa Rizal Reef Station para maghatid ng supply. Ayon sa AFP, dumikit pa ang barko ng China sa BRP Benguet sa layong 80 yards. Dito na nag-radio challenge ang BRP Benguet. Chinese Naval Warship 621, this is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. In accordance with collision regulations, you are violating rule number 7 and endangering our safe navigation by blocking our course line. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Pero ayon sa AFP, gumanti ng radio challenge ang China at iginiit na sakop ng kanilang 10-dash line ng teritoryo. Kasunod ng insidente, hinimok ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang China na itigil na ang mga ganitong delikadong aksyon. Nalalagay lang daw sa alanganin ang buhay ng magkabilang panig. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ang Fitu Island o Pag-asa Island ay teritoryo ng China. Nilabag daw ng Pilipinas ang soberanya ng China dahil sa iligal na pag-okupa nito. Reasonable at naaayon daw sa batas ang pagpapatrolya ng mga Chinese warships sa teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Dagok na nga ang walang patid na airstrike sa Gaza City. Dagdag kalbaryo pa ang kawalan ng pagkain at tubig dahil sa iniipit na supply. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Tubig alat na ang iniinom ng mga nasa loob ng tensyonadong Gaza City. No choice na kasi sila dahil paubos na ang supply ng tubig at pagkain. Kaya naman tila biyaya kung ituring ang trigong padala ng United Nations. Wala na ring supply ng gamot kaya nanganganib ang mga pasyenteng may problema sa kidney. Hirap makapasok ang supply sa loob ng Gaza dahil pinipigilan ito ng Israel hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang mga hostage nila. Tuloy ang bakbakan. Sa video na ito, maririnig ang sigaw ng isang Hamas fighter na nadali ng sundalong Israeli. Sa isa pang video, pinaputokan naman ng Hamas fighter ang taong nasa loob ng bahay. Pinasok ng Hamas ang mga ari-arian. Binaril pa nga ang gulong ng isang sasakyan para hindi ito magamit. Nakuhanan din ng video ang sagupaan ng dalawang pani. Sa ngayon, mahigit 4,000 na ang napatay sa giyera sa magkabilang kampo, habang halos 15,000 ang sugatan. Hanggang ngayon, wala pa ring patid ang mga airstrike ng Israel.
Umabot pa nga ito sa Lebanon kung saan nagkukuta umano ang Palestinian group na Hezbollah. Maugong din ang bali-balitang pinag-iisipan nilang makigyera at tulungan ang Hamas. Dahil dyan, pinangangambahan ng spillover o paglala ng gyera. Ang Iran, sinisisi ang Amerika. Sila raw ang responsable sa gyera. Matatanda ang Iran ang itinuturong nag-udyok daw sa grupong Hamas para umatake. Samantalang ang Secretary of State ng Amerika na si Antony Blinken, personal na pinuntahan ng mga Arab leader para kausapin sila at mapigilan ang spillover. I had very good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need. Ang sigurado sa ngayon, lulusubin ng Israel ang Gaza. Ayon sa isang analyst, lalong dadanak ang dugo kapag natuluyan. So the ground invasion will be extremely bloody for both sides. Gaza is likely to look like a bloodbath. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kung hirap makapasok sa Gaza City ang mga supply ng pagkain, mas lalo nang pahirap ang pag-repatriate sa mga Pilipinong naipit doon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Mga nakahilerang tangke ng Israel ang nasa bungad ng border ng Gaza. Wala silang palulututin mula sa mga kalabang Hamas. Dahil ganyang kahigpit at katensyon sa border, pahirapan ang evacuation sa mga Pilipino roon. Sa kabila yan ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na Alert Level 4 o Forced Evacuation sa Gaza Strip. Sa ngayon, tanging sa Rafah border lang ng Gaza at Egypt pwedeng dumaan ang ating mga kababayan. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs o DFA, 78 Pinoy ang nasa naturang border. Wala ng Pilipino sa super danger zone dun sa northern Gaza at Gaza City. Nandun lang sila in scattered areas sa southern Gaza. Or merong konti nandun na mismo sa crossing, naghihintay lang na pumayag yung Egypt na makatawid na sila. Paglilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kinakailangan munang maglabas ng humanitarian passage permit ang gobyerno ng Egypt para sa mga tatawid na dayuhan mula sa Gaza, kabilang ang mga Pilipino. Inaaral na rin ng gobyerno kung papayagan ng Israeli government na buksan ang kanilang border sa Gaza. And as soon as makarating na yan ng Egypt, mailalabas na natin sila. Or if there are other passages that will be possible para daanan ng mga kababayan natin, makalabas naman yan ng Israel, makakakuha na. Flight na lang ang pag-uusapan. Isa pang alalahanin ng ating pamahalaan ay kung maisasama ng mga Pilipino ang kanilang asawang Palestino palabas ng Egypt. 138 ang Pinoy sa Gaza, pero halos kalahati rito ay may asawang Palestino. Bago pa magsimula ang Hamas-Israel war, matagal nang hinarangan ng Egyptian government ang pagpapapasok ng mga Palestinian sa kanilang teritoryo. Kondisyon kasi ng Egypt, kailangan munang maresolba ang sigalot ng Israel at Gaza bago nila kilalanin ang karapatan ng mga ito. Yan ang magiging komplikasyon dahil paano naman nilang iiwanan yung kanilang asawa, hindi ba? So, yan ang magiging challenge natin. Maaari rin naman na they'll be put to safety doon din sa loob ng Gaza. Sa ngayon, ipinagbabawal naman na ang pagpapadala ng mga trabahador sa Israel habang tumitindi ang gyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Balik tayo dito sa bansa. Matinding trapiko ang idinulot ng pagbaha sa isang superhighway sa Orayon, Bataan. Sa ulat ng kanilang MDRRMO, rumaragasa kaninang umaga ang baha sa magkabilang lane ng Roman Superhighway mula sa bundok malapit sa lugar. Agad umapaw ang baha kaya stranded ang mga maliliit na sasakyan. Halos isang oras ang itinagal bago humupa ang tubig. Base sa abiso ng Pag-asa kaninang umaga, kasama ang Bataan sa mga lugar na nakaranas ng heavy rainfall, bunsod ng localized thunderstorm. Lagpas tuhod naman ang baha sa isang sementeryo sa Obando, Bulacan nitong weekend. Sa mga kuhang ito ng Philippine Star, nagsilutangan ang mga basura. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy ang maulang panahon sa bansa dahil sa localized thunderstorms at trough ng low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mahinang ulan ang posibleng maranasan sa Batanes bunsod ng northeasterly surface wind flow o ang hangin mula sa Hilagang Silangan.
Ang trough naman ng LPA ang magpapaulan sa Kalayaan Islands. Magiging maaliwalas naman sa Metro Manila at natitirang lugar sa bansa. Pero maghanda pa rin sa mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon hanggang madaling araw dahil sa localized thunderstorms. Susunod, ipinangakong unity na achieve pa ba ngayong may tensyon ang Kamara at ang mga Duterte? 6 na taong gulang na Palestinian sa Amerika, inatake at pinagsasaksak ng 26 na beses. At Taylor Swift, the Eras Tour film box office hit dito sa Pilipinas at sa marami pang bansa. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Tila nayayanig ang ipinangakong unity sa gitna ng tensyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Kamara. Ang tanong tuloy, solid pa rin ba ang unity team? Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pumalag na ang mga political party leaders sa mga akusasyong ipinukol kay House Speaker Martin Romualdez at buong Kamara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na institusyon sa bansa at talamak umano ang pork barrel. Nag-ugat ang pambibiran niya sa pag-alis ng Kamara sa confidential funds ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng political party leaders na nakalulungkot na siniraan ng dating Pangulo ang mismong institusyong sumuporta sa kanyang liderato noon. Hamon pa nila, sa halip na puro akusasyon, magsampa ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan niya ng House Secretary General. We have to say something, no? Hindi pwedeng laitin yung buong Kongreso, yung House of Representatives, no? Kasi siningle out tapos bringing up pa yung pork barrel, which is non-existence na ngayon. Hindi rin pinalampas ng Kamara ang death threat ni Duterte kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nabanggit ng dating Pangulo ang pagbabanta sa isang panayam sa SMNI. Naka-private na ngayon online ang video ng interview na yan. Giit ng Kamara, dapat itigil ni Duterte ang pambabanta sa sinumang miyembro ng Kamara. Magsasampa naman daw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte. Bukas naman daw ang Kamara magbigay ng security detail kay Castro. Personally, mukhang hindi ko naman inasahan yung ganun talagang parang first time ito na nag-declare sila ng support and solidarity sa akin at sa miyembro ng Makabayan. Sa pambibiran ni dating Pangulong Duterte kay Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at kilala rin katandem ng anak niyang si VP Sara, senyales nga ba ito ng bitak sa solid unity na ikinakampanya noon? Tingin ni political analyst Dennis Coronacion, dumaraan sa pagsubok ang unity team bagamat nananatili itong buo. Hindi sila talaga isang solid and monolithic block. Na yung administration is made up of individuals who have their respective ambitions, who have their respective agenda. And whenever na magka-clash yung kanilang mga agenda, makikita mo na there can also be cracks in a political alliance depending on the interest of the involved parties. Ayon pa kay Coronacion, ang reaksyon ni Duterte ay paraan daw ng paghahayag sa mga kaalyado ng kanyang mga anak na magtino. Kapag lumala at naging seryoso yung mga ganitong klaseng mga pag-aaway nila, baka sooner or later mawalan na sila ng mga key actors within the administration. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pati Kamara hindi nakaligtas sa panghahak, pero ang DICT natutunugan na raw kung sino ang nasa likod ng cyber attack. Nasa Frontline ng balita niyan si Brian Castillo. Isang iconic meme na kung tawagan ay troll face ang tumambad sa photojournal section ng official website ng House of Representatives nitong weekend. Nakasulat dito ang mga katagang "You've been hacked" at may pa-have a nice day pa. Tila nang aasar pa ang gumawa nito na nagpakilalang Three Musketeers nang sabihing ayusin ang website. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, may ideya na sila sa kung sino ang nasa likod ng hacking. It was in Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. And then, but again, we ask the understanding of the public if we cannot divulge the names of these persons because of concerns about national security po.
Ayon naman sa Kamara, walang nawalang data sa kanilang website. Binaboy lang yung website. Meron kaming i-hire na third party to help us improve our cyber security, no? And to rectify all these vulnerabilities na na-discover ng DICT. Ayon pa sa DICT, mga local player ang nakikitang may gawa na magkakasunod na panghahak sa sistema at website ng DOST, PNP at ng PSA. Iba naman daw ang kaso ng PhilHealth kung saan isa umanong international player ang nagpakawala ng Medusa ransomware attack. Pero gate ng DICT, hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na hacking at data breach. Pinaiimbestigahan na sa Senado ni Senator Risa Ontiveros ang serya ng hacking at data breach sa mga ahensya ng gobyerno. Sa huling datos ng DICT, umabot na sa 3,000 ang reported cyber attacks sa bansa mula nitong Enero. Mas mababa kumpara sa lampas 5,000 noong 2022. Aminado ang ahensya, hindi madali ang paglaban sa mga hacker, lalo't limitado pa rin ang kakayahan ng bansa pagdating sa cyberspace security. Sabi ng DICT, balakid pa rin sa pagpapalakas ng cyber defense ng gobyerno ang kakulangan ng mga cybersecurity professionals. Marami raw kasi mas pinipiling magtrabaho sa pribadong sektor, lalo na sa abroad dahil na rin sa mas mataas na sahod. Sa hangad na unti-unting mapunan ng kakulangan, nagpa-contest ang DICT na tinawag nitong Hack for Gov. Layo nitong sanayin ang kakayahan ng mga information technology students sa pagtugon sa iba't ibang uri ng cyber attacks. They think like a hacker, they act like a hacker, with the objective of trying to find what are the vulnerabilities. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Idineklara ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program bilang flagship na programa ng administrasyon. Inatasan na ang DSWD na bumuo ng patakaran para sa proyekto na layong ibsan ang gutom ng mahihirap na Pinoy. Sa ilalim nito, bibigyan ng 3,000 pisong ayuda ang low-income families. Ilalagay yan sa mga Electronic Benefit Transfer o EBT cards na siyang gagamitin sa pagbili sa accredited stores ng DSWD. Showbiz tonight na tayo. Mothering ang award-winning artist na sina Taylor Swift at Madonna. Highest-grossing concert film ang The Eras Tour ni Taylor Swift. Ayon sa distributor nito na AMC Entertainment, kumita ang concert film ng $96 million o 5.4 billion pesos sa opening weekend nito sa Amerika. Na-break nito ang concert films ni Justin Bieber na Never Say Never noong 2011 at This Is It ni Michael Jackson noong 2009. Sa ulat naman ng Reuters, tinatayang nasa $126 million o 7.1 billion pesos ang kinita ng The Eras Tour sa buong mundo. Mapapanood yan sa ilang sinihan dito sa Pilipinas. From one queen to another, sinimulan na ni Queen of Pop Madonna ang kanyang Celebration World Tour. Ibinahagi niya sa Instagram ang ilang moments sa kanyang concert sa London. Ito ang first performance ni Madonna matapos siyang ma-ospital dahil sa bacterial infection last June, dahilan para ma-delay ang concert. Nasa road to recovery na ang music icon. Kilala si Madonna sa famous songs niyang Material Girl, Express Yourself at Like a Virgin. Napa-like a rose naman ang mga tito at tita ng Pilipinas sa 2-day concert ng British-Norwegian boy band na A1. Jam-pack ang 2 araw na concert ng A1 last weekend sa New Frontier Theater. At dahil nostalgic ang feeling, nakising along ang fans sa performance ng A1. Live nilang kinanta ang famous songs nilang Heaven by Your Side, Caught in the Middle, Learn to Fly at Like a Rose. Bago yan, nag-perform ang banda sa Davao at Cebu last October 12 at 13. Yan muna ang ating showbiz tonight. Diyan muna kayo mga kapatid. Bogus na abogado sa Kenya nakapagpanalo ng mahigit 20 kaso sa korte bago nabisto. At BTS Jungkook at K-pop group na 17 may kanya-kanyang kakolab na sikat.
Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Kumbinsido si Senador Bato de la Rosa na kulto ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Nadiskubriya ng senador sa pagbisita niya sa sitio Kapihan. Narito ang aking report. Sino bang matinong tao na iinom ng tae ng kambing para gumaling siya? Tila bulag at sunod-sunuran sa utos ng kanilang mga lider. Ganyan inilarawan ni Senator Bato de la Rosa ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Nasabi ni de la Rosa matapos niyang kausapin ng ilang miyembro ng SBSI sa pagbisita niya sa sitio nitong Sabado. Kumbinsido tuloy ang senador na isang kulto ang samahan. Talaga lumalabas sa kulto ito by all definitions, by all elements of a cult, andon makikita mo sa SBSI. Yung strict reverence to a single personality. Yan yung kulto eh. Yun nga, na-confirm ko pa pagdating ko doon, lahat ng babae nga, maigsi ang buhok. Talagang very strict adherence to whatever orders na binibigay yung kanilang leader. Halata rin daw na pinagtatakpan ng mga miyembro ng SBSI ang kanilang leader na kung tawagin nila ay Senyor Aguila. Mukhang pinagandaan din daw ng grupo ang kanyang pagdating noong Sabado. Malafiesta kasi ang pagsalubong sa kanya ng mga miyembro ng SBSI. Ang pagbisita ni De La Rosa ay bahagi ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa mga isyu ng umunoy pang-aabuso ng SBSI sa kanilang mga miyembro. Kasama rin sa ocular inspection ng staff ni Senator Risa Ontiveros. Ayon sa senadora, mas malala pa sa kanilang pinangangambahan ang mga nakitang irregularidad. Hindi raw bababa sa 22 child marriages ang naitala sa sitio Kapihan. Ang mas nakakalungkot pa raw ay nagbunga ng mga anak ang ilang child marriages. Wala rin daw maayos sa listahan at record keeping ang SBSI ukol sa mga namatay sa sitio Kapihan at kung ano ang kanilang ikinamatay at saan sila nakalibing. Malinaw daw yang labag sa batas. Pinaiimbestigahan ni Senator De La Rosa ang illegal na libingan kung saan nakalagak ang nasa 20 bata. Saka, itingnan rin natin yung mga posibleng mga circumstances behind the death of these children. Sa kabilang banda, wala raw nakikita si De La Rosa na ebidensya na may private army at shabu laboratory sa sitio. Hanggang sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Senado sila Senyor Aguila at 3 pang ibang lider ng SBSI. Magpapatawag pa raw ng isang pagdinig si Senator De La Rosa kung saan paharapin ang grupo nila Senyor Aguila. Palalayain lamang daw sila oras na maging kontento ang mga senador sa kanilang mga isasagot. Matapos ng ikalawang hearing, agad na raw tatrabahuin ng komite ni De La Rosa ang rekomendasyon nila kaugnay ng grupo. Abangan, nagpakilalang abogado na nakapagpanalo na ng 26 na kaso, peke pala. At sa pabaong pampa-good night, futuristic dress sa Amerika, nagpapalit-palit ng disenyo habang suot-suot. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Sa ating Frontline News Abroad, kung kailan nakapagpanalo na ng 26 na kaso sa korte sa Kenya, saka lang nabisto ang isang peking abogado. Ayon sa ilang ulat, hinak o iligal na pinasok ng suspect na si Brian Mwenda ang portal ng Law Society of Kenya. Dito raw pinilitan ng suspect base sa kanyang impormasyon ng account ng isang lehitimong abogado na kapangalan niya. Ito umano ang ginamit ni Mwenda para magpanggap na abogado. Pero nabiso ito ng katukayo niyang abogado kaya isinumbong siya. Hawak na ngayon ng Kenyan Police si Mwenda. Kakailanganin niya ng totoong abogado lalo't nahaharap siya sa kasong false pretenses o panloloko. Heto ang isa pang chika. Inilabas na ng K-pop group na 17 ang tracklist ng kanilang upcoming album. Kakolab nila si American producer Marshmello. Pangmalakasan din ang collab ni BTS Jungkook kasama sina Ed Sheeran at Shawn Mendes. Narito ang report.
Inilabas na ni BTS Jungkook ang mga kanta para sa upcoming and first solo album niyang, Golden. Tampok sa album ang 11 English-titled songs, kabilang dyan ang hit singles niyang 3D at 7. At ang bongga, kakolab niya sa album ang sikat na singer-songwriters na sina Shawn Mendes at Ed Sheeran. Base sa tracklist, co-producer ni JK si Shawn Mendes sa kantang Hate You. Ang kantang Yes or No naman ang co-produce ni Ed Sheeran. Sa November 3 na i-release ang album na Golden. At speaking of 3D, Jungkook approved ang dance cover nito ng Pinay social media star na si Niana Guerrero. Matapos itong i-upload ni Niana sa TikTok, napakomment ang BTS maknae ng wow. Nireplyan naman yan ni Niana ng handshake emoji. Last August, finalo din ni JK si Niana sa TikTok. May pa-collab din ang K-pop group na 17 at ang famous American DJ na si Chris Comstock o mas kilala bilang si Marshmello. Si Marshmello ang nag-produce ng kantang SOS na tampok sa upcoming 11th mini-album ng K-pop group na 17th Heaven. Stay tuned, Karats, dahil sa October 23 na i-release ang album. After 2 years, muli namang magka-comeback si EXO Chanyeol para ito sa kanyang digital single na Good Enough. Sa Friday na yan i-release. April 2021 pa nang huling maglabas ng solo song na Tomorrow ang EXO member. Last October 1, bumisita rin si Chanyeol sa bansa. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid. Pabaong pampa-good night, fashion to the next level ang isang damit na nagpapalit-palit ng disenyo habang suot. Panoorin natin yan sa report ni Jenny Dongon. Introducing Project Primrose. Dress na nagpapalit-palit ng design? Achieved! Mas lumawak pa ang imahinasyon sa mundo ng fashion. Introducing Project Primrose. That is wild. I mean, come on, that's crazy. What is happening right now? Isa itong digital dress na hindi gawa ng renowned designer, kundi ng isang computer software company. Nagbabago-bago ng shapes and design ang digital dress na ito. Nagawa sa flexible textile display. At hindi na ito static, kundi pwede rin maging animated in just one click. Ayon sa creator nitong si Kristen Dirk, may sensor sa damit na pwedeng pinutin para mabago-bago ang disenyo. Patunay ito na kasabay ng teknolohiya, nag-e-evolve rin pati ang fashion industry. Fashion doesn't have to be static, it can be dynamic and even interactive. And we're excited for a future where there's more ways to express yourself. Nagpapalita mula sa Frontline. Jenny Dongon, News 5. Hoy mga kapatid, 70 araw na lang po, Pasko na. Namiss natin si Bok sa countdown. Amo, hihinga natin yan sa pagbabalik niya. I can't wait. Tama. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Lingaw, ako po si Mean Los Baños. Kasama si Johnny Alipoon. Magandang gabi.